manonood sa live ni Kuya Manny. Nagsabi na sila Ate Danica. At siguro si Ate Rizal later on. Ayan ito. Magandang gabi, Ate Rona. At congratulations, ikaw po nanalo po ng grand prize. Magandang gabi. Grand prize, bulalo po. Bulalo. Sino yung bigay sa amin ng bulalo? Puro sabaw na nakuha na. Buti may sabaw. Parang itong mga nasa online ngayon, hindi nakakain ng bulalo ng sardine. Shall we start, Mama? Are you still busy? Ito pala ito. Start tayo. Mag-opening ka na? Bakit? Maano ma? Siniginaw ako eh. May ginaw, mainit doon. Maginaw nga. Tayo lang pala natin. At si Pastora, meron pa ginagawa pa eh. Okay po, tayo manalangin. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for today. Thank you for your love, for your mercy. Thank you for the protection. Thank you for the blessed day, O Lord, na itinagkaloob mo sa amin. Thank you for all the things, Panginoon, that you have prepared na makita namin at maranasan namin sa araw nito. Salamat sa pag-iingat mo mula umaga hanggang sa oras na ito. Salamat, Panginoon, for continually reminding us, Panginoon, sa iyong mga precepts at makasunod kami sa iyo. Maraming salamat, O Lord God, at narito na naman kami nagkatipon upang mag-aral ng iyong dakilang mga salita na magiging gabay namin, Panginoon, sa pang-araw-araw naming buhay. Patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming pastor. Patuloy mo siyang pagkalooban ng kalakasan, mahabang buhay, ng katalinuhan, ng kasipagan, Panginoon, at higit lalo yung passion niya upang kami ay maturuan at lumalim pa sa aming mga pananampalataya. Give him the fresh revelation from the Holy Spirit. May the Holy Spirit intervene sa mga oras na siya nag-aaral at sa aming pag-aaralan ngayon, O Lord God, as discussed, open our spiritual eyes, spiritual ears, spiritual understanding, O Lord God, at mag-grasp namin yung nais mo na maunawaan namin sa gabing ito upang magamit nga namin ito sa pang-araw-araw namin buhay. Muli, Panginoon, tinitiwala ko sa iyo ang buong pag-aaral namin, maging ang lahat ng mga makikinig, na currently na nakikinig at mga late na makikinig sa video ni Kuya Manny, O Lord God, ay patuloy na
pasihan mo ng banal na Espiritu na sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, yung tamang interpretation, Panginoon, at tamang understanding ang siyang patuloy na magharik sa bawat buhay namin. Indeed, O Lord, hayaan mo na sa pag-aaral namin, bigyan mo kami ng excitement, yung joy, at enthusiasm, Panginoon, to learn more about your word. Dito, Lord, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang po sa lahat. At tayo pa magpupusin sa panibago na naman mga controversial na libro po sa Biblia. Actually, before we start sa ating po Bible study, malaki po na itutulong nito sa akin na i-refresh yung mga nabasa ko nung araw. At the same time ay, siyempre, pag matagal na tayong hindi nakakapagbasa ng Bible study, especially ng mga nagdaang mga pinanggalingan natin church na hindi naman ganun kahilig sa Bible study. No, medyo nalilimutan natin, pero because of what we're doing right now, ang pinakabuod o summary ng ating pong pinag-aaralan na napa-flashback po yung ating pong memory na bumabalik ulit yung pagkakabasa. At the same time, naalala natin yung mga istorya po sa Biblia. Especially itong next na libro muli, no? Apart ito ng Minor Prophets, ay hindi rin po masyadong famous yung pong pangalan ng libro. Katulad po ng mga nakaraang pong mga nakaraang pag-aaral, medyo alam ng bawat sa yung iba po mga libro na pag-aaralan po natin ay medyo popular at alam po natin na may part po ng Biblia. Pero ito po ay bukod sa hindi masyado nagagamit ng mga Bible reference sa mga preaching, sa mga Bible study, sa mga prayer meeting, pero napakaganda po nito kasi isa ito sa mga libro na kung saan malaki challenge sa isang propeta. No? Kasi mga nakaraan po natin, mga minor prophets na pag-aralan po natin, alam naman po natin na almost identical yung kanilang mga istorya regarding sa kasalanan po ng bansang Israel, yung kanilang dadanasin, at yung, of course, yung at the end, yung greatest hope na darating po na isa pong Messiah o isa pong tunay na hari ng Israel na siya pong magbabangon muli ng karangalan ulit ng nawala po sa bansang Israel. Except, of course, yung kay Prophet Jonah, no, sa libro po niya, sapagkat sa Jonah naman po, wala namang prophecy doon eh. It is the story about the Nineveh. And the rest, definitely mga prophetic mo ito, either yung mangyayari pong destruction at yung mga darating pong pag-asa. No? Ang pagkakaiba lang ngayon ng ating libro, isa po itong mahapang na propeta. No? Among the prophets po, even for the major prophets, wala pong naglakas ng loob na i-challenge sa Diyos maliban itong propetang ito. No? He challenged the integrity of our God. At nakita naman po natin kung ano po magiging resulta po ito. Let us start. Ano po ba, sino po ba ito at masyado matapang ito? At ano po ba yung chinalis niya sa ating pong Panginoon? Ang pangalan po ng libro ngayon ay si Habakkuk. Ang pangalan po niya is He who embraces or He who clings. Na pag binanggit natin yung embraces o yung clings, lagi po nakaklings. May naaalala tayo isang disciple eh. Sino isang disciple na yun? Na lagi nakaakap sa ating Panginoon? John the Beloved. Yeah, si John the Beloved. So ang ibig sabihin lang daw po ng pangalan ni Habakkuk, siya'y lagi naka-embrace. No? But definitely, hindi ito katulad ng embrace na katulad ng ugali po ni John the Beloved. But ito po, it pertains about yung kanyang malaking concern sa kanyang bayan kasi nakita po niya kung paano nahihirapan yung kanyang bayan eh. Kaya dito po, marami po siya mga tanong na inilapit niya mismo sa ating pong Panginoon. Marami po nag-challenge, marami po nagtanong. Andyan si, of course, na pinakauna na nalaman natin, si Job, no? Yung nangyari sa kanya. But look at the way Job na ibato niya o yung kanyang ibigay, yung kanyang questions, hindi naman ganun talaga ka-challenge. No? Nagtatanong lang daw po siya kung ano nangyari sa buhay niya. Siya rin nagtanong din po yun. Sino ba yung nag-challenge sa ating Panginoon? Alimutan ko. Maalala ko later on po yan. But si Habakkuk po, na ang meaning po niya embraces or clings, malaking po naging challenge po sa ating pong Panginoong Jesucristo. Sa ating pong Diyos na buhay. Na wala pa nga doon ng ating Panginoon sa Old Testament, I mean yung pangalan po ng ating Panginoon. So let us start. Sino ba si Habakkuk? No? Lagi natin pinag-aaralan, ano ba yung buhay ng mga taong ito?
at paano natin malalaman kung bakit sila naging propeta. No? Si Habakkuk po, the 8th of the 12 minor prophets, pang-walo na po siya. Let us remember, 12 na lang po, 12 po yung minor prophets, so 4 na lang po yung natitira. Now, of course, the last one, of course, alam natin yan, si Malakay, kilala natin yan. Madalas ginagamit yan sa mga tithes and offering. At madalas ginagamit din sa mga exhortation when it comes about giving. So, yun ang pinakauli po niyan. So, 12, siya po pang-walo po sa 12 minor prophet. His personal history, we have no reliable information. Normally kasi, yung mga minor prophets, talagang walang masyado. Basta yung sulat ka, maigsi. Kaya walang masyado. Isa sa mga hindi alam masyado yung background ng buhay po ng isang propeta, ito si Habakkuk. Of course, may mga iba rin po mga reference sa iba pong mga minor prophet, but si Habakkuk po, napakaigsi ng kanya pong information. Because, of course, yung kanyang writings, hindi naman masyadong inelaborate doon yung buhay po niya. He was probably a member of the Levitical choir. No? Bakit po? Mamaya malaman po natin yan. He was contemporary with Jeremiah and Sepania. No? O Sepania. So, Sepania. Ha? Sepania. Sepanaya. Thank you, Mrs. Sepanaya. Sepanaya. Ang pinakano. Counterpart ko po yan. Si Jeremiah kasi at si Sepanaya, dito po yan sa Northern Kingdom. Mas marami kasi ang propeta sa Northern Kingdom because of the corruption, because of the corrupt ng bansang ito, ng tribes na ito. So the other contemporary po niya, sa Judah po, dito naman po pumapasok si Habakkuk. So halos magkakasabay po sila yan. So almost 600 plus, so almost 7 BC po, 7th century ang nangyari po. Kung kasabay niya po si Jeremiah at si Sepania. So sumunod po, Habakkuk po yung Habakkuk, dalawa kasi yan, isa yung Hebrew, who was active around 612 BC. Itong nasasabi sa inyo. Panahon po yan ni Jeremiah at ni Sepania. Was a prophet whose oracles and prayer are recorded in the book of Habakkuk. Pag sinabi nating oracles, ito yung kanya pong prophecy. Oracles, ang ibig sabihin niya, a person that prophesy. Ito ngayon nasulat po sa, tsaka yung prayer po niya. Kasi yan po, ayan ay mga poet, at bandang huli po may prayer po dyan si Habakkuk. No? Malalaman po natin bakit dumating po sa ganong klase po ng panalangin. Ano po siya? Habakkuk stands out as a unique among the writers of the minor prophet. Pinabakit ko ito, bakit po unique? His book, though short, records his conversation with God. This is directly conversation with God, asking important questions about justice. No? Kumbaga sa china-challenge niya ang Diyos about the implementation of justice. Parang sinasabi niya somehow sa mga question and line of questioning niya, are you really a just God? Yun ang pinakano po dyan. Yan ang line of questioning po ni Habakkuk. Kaya titignan po natin, nag-stand out kasi matapang po ito. No? Bibihira kasi nagko-question sa ating Panginoon na talaga naman pong direct. No? At minsan, may mga term na ginagamit na ang pinakaparang objective niya is ilabas na kung ikaw talagang Diyos, dapat ipakita mo, just ka. Kung ikaw ang Diyos, dapat ipakita mo na mahal mo ang aming bayan. Ganun ang pinakano po niya, yung line of questioning po niya. Kaya napaka-stand out nito among the 12 prophets. Not much is known about the man Habakkuk himself. We know that his name means embrace or embrace. Though scholar differs on which of this is correct. May pinakano po niya. Ang isa pang controversial po dito kay Habakkuk, sapagkat wala nga masyadong information because of the short writing, ang maganda nito, meron itong reference doon sa before na nangyari po, before na ipinanganak po si Habakkuk. No? At dito po makikita po natin, it might, no, some scholar believe na yung specific person na binabanggit po doon sa panahon po ni Prophet Hezekiah, siya po ay binabanggit po doon. So let me open itong bagay ito. Maganda po itong collaboration po ng istorya po eh. Some have postulated that Habakkuk is the son given to Shunammite woman. Sino po nakakatanda sa Shunammite woman? Ano yun? Sino po nakakatanda? Sino tinulungan niya? Si Joshua. Hindi, meron pa. Isang propeta tinulungan. Sino ang...
Sino tinulungan ng Shunammite woman? Si Elisha. Yeah, si Prophet Elisha. Etong Shunammite woman po, isa itong baog. Hindi pwede manganak. Nung tinulungan niya po, just to go back sa istorya po ni Elisha, during that time, tinulungan niya po si Elisha, pinatuloy sa kanya pong bahay. Etong Shunammite woman, ang hiling niya lang, magkaroon siya ng anak kasi nga baog eh. So then, after po nung ibinigay ng tulong kay Elisha, itong Shunammite, nagbigay po ng word si Elisha na siya ay magkakaroon po ng anak, ng ibig sabihin daw po lang niya is embrace. So it might be Habakkuk is the son of Shunammite woman. At let us remember, nung ipinanganak po itong anak po anak ni Shunammite woman, ang sabi daw po diyan, itong magiging anak niya someday ay magiging kagamit sa ating Panginoon because of His word. And Habakkuk name means embrace. Kaya posible po ito, na bagamat hindi siya solido, but it might be, some of the Bible scholars believe na yung binabanggit po na magiging anak ng Shunammite woman na magiging righteous. Yan po daw po ay si Habakkuk. So si Habakkuk po ay bunga po ng isang miracle na ginawa ng Diyos sa magitan po ni Prophet Elisha. So yan po yung mga buhay po ni Habakkuk na mapagkakalam na maaaring nating kulang ng idea kung sino po si Habakkuk. But yet, limited nga po, hindi natin masyado pang alam kung ano yung buhay po talaga ni Habakkuk. So let us go with the famous verse. Lagi ko po sinasama ito para magkaroon po tayo ng idea mismo doon sa verse. Sa chapter 1 po, pinanggit mo yung Habakkuk chapter 1 verse 2. No? O Lord, how long shall I cry for help and you will not hear? O cry to you violence and you will not save? Ito yung mga sabi ko sa mga galing kay Habakkuk. No? He challenged God sa chapter 1 verse 2 na nakakapakinig ka ba? Napakikinggan mo ba kami? Kasi nakikita kasi ni Habakkuk yung hirap na dinadanas po ng bansang Israel. Kaya tinatanong niya, parang may pandinig ka ba, Diyos? Nadidinig mo ba kami? Yung bang violence na nangyayari sa amin, kailan mo ba kami ililigtas? Parang gano'n, no? It's some form of questioning at the same time para may kasamang complaint. Yan ang inaano po ni Habakkuk. Habakkuk chapter 1 verse 2. Famous verse po yan. Sa chapter 2 naman, chapter 2 verse 4, behold, his son is puffed up. It is not upright within him, but the righteous shall live by his faith. Bakit niya po binanggit po yan? Sapagkat nagre-refer po siya sa Babylonia. No, na parang sinasabi niya, bakit ginagamit mo yung mga salbahing bansa? Diba? Bakit mo ginagawang kasangkapan itong pinakamasamang bansa para lamang kami ay parusahan sa pagkakasala namin? Parang samaw, bakit hindi ka gumamit ng mga bansa ng mga righteous? Mga bansa na mga walang pagsalangsang, walang rebellion sa iyo. Bakit ito? Parang ganun sabi, kaya the righteous shall live by his faith. Sa Habakkuk chapter 2 verse 4. And lastly po sa chapter 10 naman verse 19. Ito na po yung kanya pong turn around, 180 degrees. God, the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places. To the choir master with strings and instrument. Natapos pong istorya ko nito na maawi po na papuri si Habakkuk. How come that they started questioning, they started challenging God, but at the end, nakita po natin na pinupuri po ng buong pagkatao ni Habakkuk yung ating pong Just a Boy. Ito po yung mga verse nito. At malalaman po natin yung istorya niyan sa mga darating na pag-aaral. Tungtong natin pong mga darating na slide. So ano ba synopsis po nito? Ang Habakkuk po is a 35th book of the Old Testament. So nangangulugan, we have 4 remainings. Then matatapos na po tayo. Pinakawalo po sa Book of Minor Prophets. Sundan po natin. Sino po bang author? Ito po definitely si Habakkuk because this book is attributed to a prophet named Habakkuk, which is na makikita po natin yan sa chapter 1 verse 1 and chapter 3 verse 1. Binanggit po yan na siya po talaga ang author po ng pangalan niyang Habakkuk. Little is known about Habakkuk except that he was a prophet who lived in the kingdom of Judah, possibly in the reign of Hosea or Jehoiakim, about 600 BC or 700 BC. Something ito kasi wala naman talagang exact date na may bibigay po natin. If this dating is correct, he would have been a contemporary of the prophet Jeremiah, Zephaniah, si Obadiah, at si prophet Ezekiel. Ito po maaaring kasabay po niya sa kabilang kingdom, which is the northern kingdom. Let us proceed.
Ano po ba ang pinaka-main theme po ng Book of Habakkuk? Justice of God. Short term or long term, the justice of God is the core theological theme. Habakkuk rejects the end, justifies the main argument. Why? Because the violence of the Babylonian, which is nasa chapter 1, cannot be solution to the violence of the wicked versus the righteous. Tama nga naman, no? Na hindi natin pwedeng equate. Sapagkat nakikita po natin, ang violente po, ang makasalanan, ang wicked, pinarurusahan po. Ang righteous po, ipinagtatanggol po ng ating pong Panginoon. The book embodies a form of waiting for God's promised future beyond a cyclical use of violence to punish violence. Lagi pong ganyan, no? The rest of the prophet, the minor prophets, nakita naman po natin, it is really God who imposed the punishment because of the great sin of wickedness ng kanya pong pinili. Waiting includes lament, petition, trembling, and most all, rejoicing. Kasama po sa waiting, of course, yung pong niladanas po nila. Actually, hindi naman po sadista natin Diyos. From the beginning, alam naman po natin, ang Diyos po natin ay just. It so happen lamang po talaga yung laki ng kasalanan po ng Israel. At sa haba ng pasensya na ibigay po ng Diyos, which is the same thing that God did to Sodom and Gomorrah, to Nineveh, and etc., and even for the Canaanites, kung saan pinalayas po ito in the place of the Israel. Andiyan po yan. God is really waiting the people to repent. But unfortunately, for the Israel, talaga pong sabi nga daw po, no turning back. Kaya kasama po sa paghihintay ng tagumpay, of course, yung mga lament, petition, and trembling po. The joy is anticipatory of a sure future, but it does not preclude suffering in the present. Waiting for God's future addresses questions about God's justice in the present, but it also leaves them open for lament and petition. Justice of God. Number 2 po, the suffering of a fallen world. No, kasi nakita naman natin talaga pabaksak ng bansang Israel. If you awake, you will realize that we live in a world of great blessing as well as great sufferings. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, but choose now. Kasi maganda kasi yung mamimili ka talaga eh. Hindi naman darating yung suffering mo because gusto lang ng Diyos, mag-suffer ka. Walang sense. Hindi po logic po yan. Kaya po nagsasuffer because of our consequences ng mga kasalanan po natin. Kaya pinamimili tayo ng ating Diyos sa panahon natin ngayon. Choose now. If you want life, you will receive life. If you want punishment or if you want a troubled life, tatanggapin po natin ng bawat sa po yan. The reality of living in a world of human sin, natural disasters, disease, and famines weigh upon the soul as we travel life roads. Yet there is also great goodness found in the creation and the human beings. How are we to understand our present situation where life is mingled with both pain and blessings? Habakkuk guide us in a wrestling with life outside of the garden in a fallen world. Ipinakita po ni Habakkuk dito kung anong buhay outside the world sa magulong lugar o sa isang bansa, isang mundo na pabaksak na po dahil sa kanyang kasalanan. Number 3, the sovereignty of God in human history. Bilang kita rin po natin yan for the past libro po, no? Na kahit na hindi niya hinirang, no? He has the sovereignty over in any country that exists in the world. As we, the director of our own destinies, or our part of the grand scheme things which created captain, if God in control of the good things in the world, does He have anything to do with the bad things? It is easy to sense that God has a purpose and plan for your life. When you get a good job, get married, have kids, move forward in your career. Yet, how do we view life when unemployed? After we get down, our nation is conquered, or we suffer deep personal loss of various kinds. Habakkuk confront us with the sounding clear but difficult doctrine of the sovereignty of God. Ito po yun, no? Kasi totoo naman po talaga yan, eh. No? Hindi natin nakikita yung sovereignty ng ating Panginoon when we have a broken relationship, we have an employment, no, hindi makatanggap sa trabaho, or someone got dumped us, or maybe we are full of problems, troubles, worries in our life. Hindi natin makita yung sovereignty ng ating Panginoon, which is siya, Habakkuk, victim din po siya doon. At maaari sa atin din po, we are also victim of this kind of situation. No? Dumarating sa atin na sometimes, no, bagamat ando doon
yung lalim ng tiwala mo, yung lalim pagkakilala mo sa ating Panginoon. But because of this so much problems no, na nagpapatong-patong, sometimes hindi mo na makita yung sovereignty ng ating Panginoon. You will come into a situation na kung saan you start questioning God. Parang si Asaph. Si Asaph po, nung nakita niya na yung mga corrupt person, yung mga wicked person, nagpa-prosper, samantala nakikita niya yung mga sumusunod sa ating Panginoon na mamatay, na mahirap, na walang masyadong makain. So he started thinking about it. But Asaph po, it is a worship leader ng ating Panginoon. Kasama yan ni David na umaawit sa ating Panginoon sa templo. Pero dumating sa punto ng kanyang buhay that hindi niya maintindihan yung sovereignty ng ating Panginoon, especially we are confronting ng situation na kung saan nakikita po ni Habakkuk yung pong kahirapan na dinadanas po ng kanyang mga kababayan. Hindi niya po maintindihan po yun. Sapagkat alam po niya na bilang isang propeta ng ating Panginoon, na ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos po yung kontrolado lahat ng bagay. How come that these things happen in our country? So hindi niya po nakita yung sovereignty. But let us always remember that God is control even the human history. Yun po dapat na matutunan po natin. This is the reason why we're studying these books in order for us na hindi na po tayo ma-victims ng ganitong klase pong perception, yung ganitong klase pong pananaw sa ating buhay. This will be a learning lesson for us in order na dumating man tayo sa punto na nakikita natin na everything seems not good, everything seems not in your favor, that you have to stand in the Word of God, that God's sovereignty over the human history and also all part of our life. Number 4 po, ay introduction po tayo. No? Habakkuk includes 3 chapters with 3 general themes. 3 lang po yung chapter po ito. Maigsi lang po, parang nakaraan po pinag-aralan po natin, 3 chapter din po yun. No? The first chapter express Habakkuk's lament over Israel injustice. Number 1 po, punong-puno po yan ng question, punong-puno po ng reklamo, punong-puno po ng challenge sa ating po Panginoon. Yan po yung kabuuan po ng chapter 1 ng Habakkuk. Pagdating po ng second chapter, ito po yung details naman po ng pronouncement ng Diyos against Babylon. Kasi pinagtataka dito ni Habakkuk, bakit parang mas pinapaburan pa ng Diyos ang Babylon compare sa Israel? Kasi nga gagamitin pa ang Babylon in order to destroy the nation of Israel. Kaya hindi niya maintindihan na how come na mas lalong animalistic o hindi makatarungan yung mga pag-iisip ng mga tao ito. Napaka-brutal itong mga tao ito. Bakit hindi sila parusahan? Bakit kami parusahan? At sila pagagamitin mo para parusahan mo sila. Pagdating ng chapter 2, tinitel naman po ng Diyos kung ano po kaparusahan naman po ng Babylon. The last chapter is a calling to trust God for His justice. Whatever seems not a good result. Ibig sabihin, bandang niya natawan po si Habakkuk na yung pong justice ng ating Panginoon, it is really just. Even though sa paningin po niya, hindi po na maayos o hindi po maganda yung resulta, and yet, the justice of God is always just. Ang sinasabi po ni Habakkuk dito in chapter 3. Kasama na po dyan yung kanya pong prayer. Habakkuk then offers his second complaint. After po nung chapter 1, nabara kasi ng ating Panginoon yan eh. Binara siya ng ating Panginoon. So, in order na ma-shift yung kanya pong complaint, no, nagkaroon po siya ng second complaint. No? Why would God use the wicked to punish God's people? His ways do not seem just for a human perspective. God answers that He has future plans for the righteous who live by faith, which is sa Habakkuk chapter 2, verse 2 to 20. No? God's enemies would not reign for long, but would receive their just punishment as well. This opponent trusted in idol, which would not be able to save them in the end. Tama nga naman, no? We have some attitude the same with Habakkuk. No? Halimbawa, tayo po ay nahuli ng either ng ating pong Diyos o ng bawat kapatiran po natin na meron tayong ginagawang hindi maganda. Meron tayong ginagawa na kasalanan sa ating Panginoon. The moment that person expose yung kanya pong ginagawang kasalanan, ano po ang depensa po nito? Iba sasabihin niya, bakit si Pastor Bernard? Kalundiya, mas malala pa nga sa akin yan eh. Ituturo niya ibang tao na alam niya na mas malala pa yung ginagawa sa kanya. No? Hindi tama. Kasi unang-una, we are dealing the sins. Huwag mo sabihin sa akin na mas malala yung ginagawa ni Irene kaysa sa akin
para sabihin mo lang dapat siyang parusahan. Hindi po. No? God is dealing every individual person. God is dealing in every nation. Right now, ikaw ang dinidil niya. No? Ikaw ang pinagsasabihin niya, dapat ikaw ang matuto. Pero ang problema kasi masyado ay napaka-defensive. No? Kinokorek ka na, gagawin mo, ituturo mo iba para matakpan yung mga kalukang pinagagawa po natin. Ito si Habakuk, nung na-corner po siya ng ating Panginoon, suddenly nag-shift po siya ng second question niya, bakit mo naman ginagamit ang masama ang Israel, ang Babylonia sa Israel? Kasi in-expose ng Lord yung kung kasalanan ng Israel dito. Then suddenly nahuli po si Habakuk. Ang ginawa niya, sinip niya ulit, hindi, ang Babylonia, ganyan. No, meron naman siya panibagong second question. Rather than to understand why God implementing His justice sa bansa na kasama po si Habakuk. No, hindi po nakita po niya yun. But because of the reasoning ng tao po, kanya po minsan ng talinong tao makala nila, maluloko nila ang Diyos. Maaaring ang tao, maloko po natin. Na maaaring pumanig iba, tama ka nga, mas malala yung sana yun. Dapat yun ano. Pero kung sa Diyos po, okay, malala siya. Pero ikaw ang dinidil ko dahil ikaw nakakasala. Yun ang pinakano po dito. So let us accept. No, maganda po niyan. Let us accept humility. No, parang si David, nung kanya po siya kinumpronta, immediately nag-accept mo siya, tumingi siya ng tawad sa ating pong Panginoon. No? Hindi niya sasabihin na, kasi si Bathsheba kasi, nagpakita ng laman, nasa kasi si ganyan, hindi niya sinisiba. Kundi inadmit niya na nagkasala po siya at tinanggap niya ano man yung consequence ng pagkakasala niya. Hindi ba mas magandang ganong klaseng attitude? Let us go to chapter 3, shifts from Habakkuk dialogues with the Lord to his prayer before the Lord. Ito na yung chapter 3. Dito siya tauhan and he started praying. He begins with the desire for God's mercy upon him and his people. Now, he's suddenly appealing to God about the mercy ng ating Panginoon. He's appealing about the love that he promised to Abraham, to Isaac, at Jacob. Habakkuk also praises God for his almighty strength, which far exceeds other nations or their gods. Habakkuk ends by rejoicing that the Lord will be his salvation. The final sentence to the choir master, kumanta na po ito with strings and instruments suggest this prayer was set to music and sung among the Jewish people. Sana po ganitong gagawin po natin every time na magkakaroon po tayo ng confrontation sa ating pong Panginoon. Let us start. Ano pong date nito? Between approximately 611 o 612 up to 605 BC. Bakit po? The prophet Habakkuk is generally believed to have written his book in the mid of the late 7th century BC. It is likely that it's written shortly after the fall of Nineveh. Ito yung pagkatapos po ng fall of Nineveh, which is the Assyria. Ito po yung sinakop na ng Babylon, yung Assyria, including the Nineveh, which is the capital ng Assyria during that time. Kaya kitang-kita kasi ni Habakkuk kung anong ginawa po ng Babylonia sa bansang Israel. Kaya dito po siya maraming question. And before the Babylonian capture of Jerusalem. Before Jerusalem. Now let us remember, huli na pong kinapture po yung pong Jerusalem, which is part of Judah. But during that time, the first conquer po ng Babylonia is the northern kingdom. Yun po yung panahon po ng mga sa kabilang kingdom na kung saan ay alam din po ni Prophet Habakkuk kung ano po yung nangyayari po during that time. Ilan po yung chapter po ito? Tatlo lang po ang chapter po. Napakaisi. But we will divide into 3 parts. Ano po yung unang parts? Habakkuk lament Israel in justice and God's response. Ito na po yung sabi ko sa inyo. Chapter 1 up to the chapter 2a, dito po yung kanya pong sentimiento. And chapter 2 po, of course, sinabi ng Diyos in detail what will happen to Babylon, which ang akala ni Habakkuk ay napakalaking favor na ginagawa po sa Babylon kasi ginamit nga po ito against Israel. At lastly po, trust in God and His ultimate justice. Ito na po yung turnaround po ni Habakkuk. So let us proceed. Habakkuk laments Israel's injustice and God responds. Habakkuk first complained in chapter 1 verses 2 to 4 is that life in Israel is horrible. Kasi nakikita niya na yan Nakita niya na. The Torah is neglected, resulting in violence and injustice, and all of being tolerated by Israel's corrupt leaders.
Habakkuk is crying out, asking God to do something, but nothing is changing. Bakit po walang nagawa ang Diyos despite nung panalangin o despite po ng request ni Habakkuk? Because alam po ng Diyos, no, sa mga nauna po, that Israel is going down and no turning back. Marami na po na nag-try ng mga propeta dito, and yet nakita po natin na talaga po no turning back ang Israel. They need to punish and undergo doon po sa dalawang bansang sumakop sa kanya, ang Assyria at ang Babylon. Sapagkat yung pong ginawa po ng Diyos bilang isang kanyang rod, yung stick, alam niyo yung stick na pamalo po, yun ang ginamit ng Diyos upang paluin po ang bansang Israel. All of a sudden, God responds. Ito na sumagot kagad ang ating Diyos, saying that He is aware of the deep corruption among His covenant people and that He's summoning the armies of Babylon to bring justice down on rebellious Israel. So imagine po ninyo, no? Let me cut these things. No? Alam ng Diyos yun, pero hindi niya sinabi na magpapadala ako ng mahuhusay ng mga propeta, mahuhusay ng mga leader, mahuhusay na upang ituwid yung landas ng Israel na talagang napakalayo na sa ating Panginoon. Hindi niya ginawa yon. Ang ginawa niya, the only way in order to go back, to return back, to shift again yung road ng Israel, is kinakailangan silang sakupin ng ibang bansa. Maranasan nila yung nakikita ngayon ni Habakkuk. Sapagkat yung pong kaparaanan ng Diyos, ito mga taong ito, they question God as if na hindi na kami tinutulungan ng Diyos, wala na ang Diyos sa piling namin, hindi na kami naaalala. But in fact, that is the reality, the way God is punishing them. In order for them to remember and to go back sa kanila pong katatayuan dati. Similar to the message of Micah and Isaiah, God says that He will use this terrifying empire to devour Israel because of their injustice and evil. Sumabot na po sa sukdulan yung sama po nila. Habakkuk as a problem with his answer and offer up his second complaint. Ito yung sabi ko sa inyo. No? Sinabi niya, hindi ba ako just para parusahan yung ganito? Then suddenly, sinip mo niya yun para sa kanyang second complaint, which pinaliwanag ko kanina. Babylon, he says, even worse than Israel. Ang Babylon, no, kung titingnan po natin, baka kalingkingan lang naman, it is worse than us. Why you don't punish the Babylon? In fact, you never punish them. Binigay mo pa sa parang reward. Binigay mo pa ng reward yung bansa na talagang napakataas ng pagkakasala o napakataas talaga ng rebellion sa iyo. They're even more violent and corrupt. They defied their own military power and treat humans like animals, gathering them up like a fish in a net. They devour nations and people groups to further build their empire. Habakkuk asks, how can such a holy, good, and just God possibly use such corrupt people as an instrument in history? Again, ito naman sinasabi niya, no? That is the second question na inanood po natin. Una-una po, bakit nangyayari sa bansang Israel ito? Bakit yung injustices? Bakit yung ganito nasasuffer kami? Asan ang Diyos na just? Bakit ang just natin, ang gastos natin is injustices? Ito na po yun. Nang sinagot mo siya ng ating Panginoon, he shift to the second questions. Nang sabi niya, bakit itong corrupt ng mga people ito ginagamit mo para sa amin? He demands an explanation and depicts himself as a watchman on the city walls, awaiting God's response. Tumanggi na po siya kasi po ang mga prophet kasi ng araw, the other time, is a watchman. Sila po yung mga watchman po. No? Isa sa mga trabaho po ng mga prophet is to become a watchman ng city hall. Tinanggi na po niyan. Sapagkat naghihintay po siya ng sagot sa ating Panginoon at hindi niya maintindihan kung bakit ang Babylon ang ginamit po ng ating pong Panginoon. Let us continue. God tells Habakkuk to get some tablets and write down all that he sees and hears, sending him in a vision about an appointed time in the future that may seem slow in coming, that will come. God also tells him that the righteous person will live by the faith in the hope presented in this vision. Instead of answering ang ating Panginoon, mga tuwira po siya, but he wanted Habakkuk to write everything that he will witness. At kung ano sasabihin po ng Diyos sa kanya. At susunod po yung malalaman natin ngayon kung ano sinabi po ng Diyos kay Habakkuk. What exactly is the divine promise that Habakkuk is to write? To write down.
Ano yung promise nga? Kasi nga, nagtatampo pa tong tao ito eh. God will one day bring Babylon down using the never-ending cycle of revenge and violence created by nations like Babylon. Ito ngayon ang pinasulat sa kanya kung paano parurusahan ng Diyos ang Babylon. Para malaman mo na hindi ko kinampihan ng Babylon, kailanman hindi sila naging maganda sa paningin ko, kailanman hindi sila naging tuwid sa paningin ko. Kinamit ko lang sila para lamang ibalik ang aking bayan. Pero isulat mo kung ano ang mangyayari po sa Babylon. At yung nga po sa verse po, pinakita na po yan kung ano po ang mangyayari. Horrific na bagay po sa Babylon. The fact that God may, for a time, use a corrupt nation like Babylon doesn't mean that He endorses everything they do. Tama nga naman. No? Hindi mo nangangahulugan yung practices sa Babylon ay gusto ng ating Panginoon. No? Ang ginamit niya lang is isang bansa na kung saan napakalupit in order for the people to be awakened. Kasi po talagang matigas na ang puso po ng bansang Israel. He holds all nations accountable to His justice, and Babylon will fall along with any nation that acts like them. Assyria, Babylon, Greece, Roman Empire, lahat po yan babaksak po the moment na kinalaban natin ang ating po Diyos. Sa part of po, ito na yung pinasulat na punishment ng bansang Babylon. God promise is then elaborated by a series of 5 whos. Limaya, pag sinabi natin whos, ang ibig sabihin po niya, nakakatakot po yan. That describe the typical forms of oppression and injustice perpetrated by nations like Babylon. The first 2 target unjust economic practices. No? Tinira po ng ating Panginoon. Sabihin po, ito kaagad ang kanyang yung economic practice nila. Like how wealthy people charge ridiculous interest to keep others trapped in debt, building their own wealth through crooked means. Ito yung nagpapautang po ng 5-6. Na baka naman may nagpapautang sa atin dyan ng 5-6, iwasan na po natin yan, kapatid. Baka magaya tayo sa Babylon. Kasi yan pong practice po nila eh. Nung araw pa po pinapractice po yan. Tatangay na tinutuloy po ng morely ng mga Indian. Hindi po tama ang 5-6. Yan po ay hindi biblical. No? Sumunod po, the third who is a critic of slave labor and those who treat humans like animals. 5-5 pwede. 5. Para may umaraya. 5-5 lang. 5. Dagdagan pa ng isang 5 para sa sardinas. 5. Threatening them with violence if they are not productive enough. Yan ang ganun pa. Yung pong slave labor po na. Sundan po natin. The fourth who targets the abuse of alcohol by irresponsible leaders. Ayan po, no? Nabanggit po yan. Hindi po ang ano po niya, Biblia mismo, sila po ay mga, hindi lang po sila lasinggero, sila mga adik sa alak. No? Mga irresponsible leader po yan. Bakit po, sabi ka ko lang po ng linaw, bakit po sinama po ito? Kasi alam naman po natin, when you are under the liquor, under alcohol, nawawala na po yung ating pong senses. Nawawala na yung tayo. No? Kaya minsan nakikita po natin, o madalas, napapakinggan po natin, meron po nagpapatayan, may nare-rape, may mga tao po lasing. Wala lang po sariling wisyo. Sa sariling wisyo. Sapagkat nangingibabaw po yung spirit po ng alcoholism sa kanila. At anytime na ganyan po, alam na bawat manginginom yan, marami tayong manginginom dito na binago na ating Panginoon. Pagka ikaw po'y nalasing, yung pong sobrang tahimik mo, ay takon talaga naman, napakadaldal po natin. Sigurado po yan. No? Eh, minsan naiisip ko lang po, mga kapatid, ito ay parang pumasok na sa isipan ko. No? Paano kaya kung si Kuya Jack malasing? Si Kuya Jack kaya malasing. Sabi madaldal daw siya. Mas lalo siguro madaldal pagkano. No, ang sinasabi ko lang po dito, nawawala. Baliktad. Ang mga tahimik, paglasing, maingay. Pag yung madaldal, tahimik. Yung mahiyain, walang hiya. Ganun yun. While others suffer under their bad leadership, they're partying and wasting their wealth on sex and booze.
The last who exposed the idolatry driving such nation. They have made money, power, and national security offering allegiance to them or allegiance them at all costs and becoming slave to their own empire. Ito pong limang ito na siya po naghahari sa Babylon, yan po ang igaganti ng ating Panginoon sa kanila pong pagdating po ng panahon. Pinasulat po yan kay Habakkuk during nung sabi sa kanya na isulat niya kung ano mga bagay na gagawin ng Diyos laban po sa Babylon. Now, the practices described here are not unique to Babylon. And that's the point. Given the human condition, most nations will eventually become Babylon. God's answers to Habakkuk become God's answer to all later generations. To anyone who lives in a world ruled by other Babylons, did this leave us with an unsettling, open questions. Will God let this cycle go on forever? Letting Babylon-like empires ruin each other and His word. Marami pong ganyan ngayon na mga bansa. They're practicing. Actually po, when you go to German, no? Sa German po, normal na po sa kanila yung mga beer dyan, yung mga alak sa kanila. In fact, yung po kanila pong tubig. Sabi nila because it's very, very cold in German. So they need a something like na mga hot na mga inumin para yung kanila pong body ay mainitan po. Yun ang pinakakatwiran po nila. But in any reason at all, nakikita po natin yung trend ng living ng Babylon noong araw, including the slavery, including yung pong pagpapayaman ng mga politicians po. Nakikita na po natin yan not only in the Philippines but all over the world. Nakatunayan po yung influensya po ng Babylon. It happened to every nations. Dapat mag-iingat po tayo sa ganito pong klase practices. Lastly po, trust in God and His ultimate justice. This question is what the last chapter is all about. It opens with a prayer of Habakkuk, where the prophet begins by pleading with God to act in the present like He has in the past, bringing down corrupt nations, renew your work in our days. Sa Habakkuk 3:2, what follows is an ancient poem that describes a powerful and terrifying appearance of God through clouds, fire, and earthquake. It is very similar to the opening poems of Micah and Nahum, as well as the appearance of God at Mount Sinai na sa Exodus 19:20. When the Creator shows up to confront human evil, it will get everyone's attention. Tama po. Tuloy po natin. Habakkuk continues by describing the future defeat of evil among the nation as a future exodus. Just like God came as a warrior and split the sea in His battle against Pharaoh, Habakkuk says that God will once more bring His justice down on the head of the evil house. Pharaoh, like Babylon, served as an archetype of violent nations. At the same time, when God confronts evil, He will save His people and His anointed one. As a reference to the coming king from the line of David. In these poems, the Exodus story of the past has become an image of future Exodus God will perform. He will once again defeat evil and bring down the pharaohs and Babylons of the world, bringing justice to all people and rescuing the oppressed and innocents. It's this promise that enables Habakkuk to end the book with hopeful praise. Even if the world is falling apart from food shortages, drought, war, or whatever, he will choose to trust and take joy in the covenant promise of God. Ito na po yung kung panalangin po ni Habakkuk. No? He suddenly, now he put completely his trust sa ultimate justice po ng ating. Pagkat alam po natin, yung justice ng Panginoon will bring someone go back sa kanya pong presence. Hindi po para ilayo, kundi ilapit muli sa kanya. At yun po ang naintindihan ngayon ni Habakkuk, bakit nangyayari ito sa kanyang bansa at kung ano mangyayari po sa bansang Babylonian. By the end of the book of Habakkuk, the prophet became a shining example of how the righteous live by faith. Everything you have to put on faith. No? Sabi nga daw po yan, yun ang kailangan lamang po. Kung hindi mo maintindihan na natin bahay kung mangyayari sa ito, katulad na nangyayari po sa bansang Israel, then you have to put your faith in God. Yun lang po kinakalang susi. Magtiwala ka sa Kanya mga ginagawa, especially sa mga justices na ginagawa po niya. He recognized just how dark and chaotic the world in our lives can become. But he also sees how this invites us into the journey of faith, trusting that God loves this world more than we can imagine, and that He will one day deal with its evil. Ano po yung moral lesson po nito?
Number 1, the bookends of Habakkuk. What is the bookends? Yung pinakauli po, chapter 3. Habakkuk began his book by complaining, which is chapter 1, verse 2 to 4, and ends by praising God in a song, which is na Habakkuk 3, 17 to 19. Ano pong ibig sabihin po nun? The Lord hears our complaints and answers them with object remembrance from His word. His faithfulness to us in our past and His promise for our futures. He provides clear paths to bring glory to Him. Go ahead and complain, but complain with the right heartitude. Wala naman pong problema sa complain eh. But ang sabi daw po, complain with the heart of with the right heartitude. Katulad po ng complain ni Moses, no? So si Moses po ay nag-complain sa ating pong Panginoon, hindi po nasaktan, hindi po niya hinamak o nawala yung kanyang pagtiwala sa Diyos. No? He just complained it in order God to remember His word. Bagamat hindi po siya makakalimutin at hindi niya nalilimutin mga binanggit po niya, but it is good sometimes to remind God yung mga sinabi po niya. Maganda po yan, katulad nito po, katulad ng mga nangyari po sa panahon po nila ni Moses nga po. Then you are heartbroken because God's name is being sullied by rebellious, disobedient people. God wants to answer our sincere request, which is according to His will. Rejoice in Him when He does. No? Maganda po yan. Huwag po tayo magpatuloy na complain na kung saan nawawala na po yung tiwala po natin sa ating Panginoon. Ano po yung moral lesson? God ways are open, mysterious. Hindi natin intindi. Sabi nga, God will make a way. No, it seems that there is no way. Mysterious talaga eh. Kasi nga, limited yung ating pong isipan. Kala natin na dinidrawing natin sa ating isipan when we are praying, when we are claiming something, kung ano yung gagawin ng Diyos. No? Ang ating mind mismo ang nagdodraw po yan. Pero iba kasi ang Diyos eh. Gumagawa siya doon sa way na hindi naaayon sa inisip mo. Mysterious nga po yan. Pero in every steps, in every plans, in every execution po ng ating pong Panginoon, it is always a perfect solution sa bawat sa po sa atin. Ano po yung mysterious ways? Habakkuk asked the Lord why He made him look at iniquity as He accused the Lord of idly or looking at wrong, which is Habakkuk chapter 1:3. Nakikita mo yung iniquity, pero yung mga wrong na iba, hindi mo nakikita. No? Meron kasing mysterious way. No, para sinasabi niya, bakit hindi parusa ka nga? Hindi parusahan ang Babylon. Parusahan mo kami, okay, parusahan mo rin ang Babylon. Yun ang parang dati sa kanya. So ano mysterious way? To us, God's ways are often mysterious. And yet His timing is perfect and He always exact vengeance of the wicked even though we don't always see it. Tama naman ba? We often try to take control and assume retribution in ours to dispense. Wait for the Lord and His perfect justice. No, marami tayo minsan na nilalapit sa Panginoon. Lord, yung taong ito, ganito ginawa sa akin. Eh. Kapwa kami mananampalataya, kapwa kami leader. Ganito ginawa sa amin, bakit walang justice doon? Naiinip tayo, we are just pushing God to immediately implement yung justice. Hindi po ganon. Ang Panginoon is always working His perfect timing. Nasa perfect timing po yan. No? At bayaan natin ang ating Panginoon. Bayaan natin yung timing ng Lord, ang siyang mag-execute, hindi yung ating pong timing. Minsan nadidisappoint tayo sa ganun pong bagay. No? In fact, kung nakikita pa natin yung mga tao na, halimbawa, katulad ng ating mga kapatid, no? Na talagang pinili nila na isurrender yung Friday. Part-time lang ka ng trabaho, but they decided, no, hindi kami magpa-part-time. Mag-ano kami, magsisimba kami. Then suddenly, after nung magsimba ka, nag-alive ka, nagkanta-kanta ka, nakakuha ka pa ng raffle, pero in a few days, nakita mo yung kapatid mo na nagtrabaho ng Friday, siya ngayon na binibigay ng maraming overtime. Siya binibigay ng maraming part-time. So darating ka sa puntong, sayang na pala, hindi na ako nag-absent ng Friday. No? At parang hindi naman yata tama yung justice ng Lord. Ako yung sabi ng ating Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ikaw ngayon, sumasama ngayon ng loob mo. Kasi nakita mo, yung hindi pumasa, yung nagliban doon sa Friday na worship service, ang siya ngayon ng maraming overtime. Siya maraming part-time. And sometimes sila pa napupromote parang maging supervisor mo. No, mag-iisip nga, kung hindi ako nag-absent ng Friday, ako sana yung supervisor. Hindi natin makita yung justice sa ating Panginoon. Why? Kasi iba kasi yung ating pinoportray sa ating isipan. Kayaan natin tumakbo yung justice ng Lord according sa kanya pong timing. Hindi pa sa timing po natin. Let us remember that God implement
His timing definitely is perfect for every one of us. Yung lagi natin tatandaan. At yung dapat mo yung maintindihan mo na God is working in a mysterious ways. The wicked will not go unpunished. Tatandaan po natin po yan. Na katulad ng kay Isaac, yung nirereklamo po niya, katulad din ng kay Habak yung nirereklamo, darating at darating po yan that those wicked people will be punished by God. Because that is the consequences of the sins. No? You will receive the consequences of your wrongdoing. Habakuk understand the way of God's punishment of these disobedient people. But it doesn't matter. Alam niya yung disobedient, 19 days sa chapter 1 eh. 19 days niya kaya pala pinapanis ng Lord. Ito yon, ipinakita sa kanya. Pero hindi niya maintindihan, but it doesn't know why God will use us a wicked nation as a tool of His judgment. Yun ang hindi niya maintindihan. He said, so the law is paralyzed and justice never go forth. For the wicked surround the righteous. So justice goes forth perverted. Yet read how the Lord responded, look among the nation and see, wonder and be astounded, for I am doing a work in your days that you will not believe if told. Tama nga naman, no? At maganda sinabi niya, faith, ang sinasabi nga po dito, the just shall live by faith. Manampalataya ka lang sa akin, Habakuk. Darating ang time na lahat na nakikita natin, ng mga wicked person na binanggit mo na bansa, will be punished because my hand, it is a just hand. We cannot control the actions of the wicked, but God can. And He uses the wicked for His glory and our good. Look at what God did to the scriptures and know He will not let the wicked go unpunished, which is nasa Proverbs po yan. It is a truth as relevant today as it was then. Hindi pa nagbabago po yan. Even in our days today. Now, may mga Christian po that sometimes they never ask forgiveness. No? They never remorse about their sins. No? Therefore, God will punish these people. Kasi pagkat yun po talaga ang batas ng Diyos. Now, if you commit sins, especially if you become a redundant, repetition ng iyong pong kasalanan, then definitely God will impose yung kanya pong punishment. The righteous will live by faith. Ito sinabi na sa Habakkuk chapter 2, verse 4. In the face of rebellious and disobedient people, which is in Judah, Habakkuk is a righteous man by the grace of God. He trusts God even when he complains because he knows God's goodness. Dapat po, lagi po tayo magtitiwala sa ating Panginoon. God will humble prideful people. No peoples or nations are so shadowy, the Lord cannot see them or their acts of righteousness. God's grace penetrates the hardest heart. It affirms the life only He can bring. So the righteous will live by faith. If you really claim that you are a children of God, that you really a Christian, a born-again Christian, that you accept the Lord Jesus Christ, then every one of us must live by faith. Minsan yung ating common sense, minsan yung ating pong knowledge, minsan yung ating pong knowing, kinakailangan po yan, ibinababa po natin upang yung pananampalataya po is above everything. Sometimes, pag darating ka sa punto na hindi mo na maintindihan ng lahat, sapagkat ginawa mo na lahat ng bagay, and yet, hindi pa rin dumarating na ina-expect mo, then you have to use your faith. In fact, for me, I would suggest that in every situation, use first your faith before your reasoning and before your action. Napakalaga po pananampalataya muna ang ibigay po natin. Sapagkat the righteous will live by faith. God's plans are better. The name Habakkuk means who are embraced. Yes. By the time we reach the end of this oracle, we see a man who clung to God and His character and promises. No matter what evil looked to befall His nation, or even in our own eyes, Habakkuk wrote, yet I will rejoice in the Lord. I will take joy in the God of my salvation. This is during the time of their suffering. When Habakkuk mentioned these things, God, the Lord is my strength. He makes my feet like the deer's. He makes me tread on my high places, which is the Habakkuk chapter 3, verse 18 to 19. No matter what the word pours upon us, God is greater and His plans are far above any human consideration. God truly has the whole world in His mighty, unfailing hands. God bless po and see you po next Monday. The last Monday of the year 2024. Yun. Maraming salamat, Daddy, sa panibagong book na natapos natin. Book of Habakkuk. Embrace.
Ako lagi embrace the promises of God. Amen. Kasi maganda yun, no? Yung sinabi niya sa Habakkuk 2 verse 3. Ito po lagi kong ginagamit eh. Ang sabi doon, though they may tarry for a moment, but they will surely come to pass. Magtatagal ng kaunti, or minsan sa atin, maiinip na tayo, pero ang sabi niya, they will surely come to pass. Mangyayari at mangyayari ang ipinangako ng Panginoon. So, yun po, pangawakan natin. May tanong ako din. Kung makikita natin sa history, especially sa Babylon, na ginamit ng Panginoon upang ipunish ang nagkakasalang nasyon na ang Israel. Hindi lang naman ng Israel, kundi sa iba-ibang mga bansa, di ba? Kapag nagkakasala na ito, pinaparusahan talaga ng Diyos. Kaya huwag mo sabihin na, porque hindi siya ang sinasamba mo, wala siyang karapatan na pangilaman yung bansa mo kasi siya nga yung Diyos ng lahat. So, yung pong nangyayari kaya sa bansa natin. At naluluklok yung mga masasamang mga politiko, ito ba ay matuturing nating parusa ng Panginoon? Inaalaw ng Diyos na tayo ay masakop o mapagharian o mapamunuan ng mga wicked na mga officials para tayong mapunish ng Panginoon? Absolutely. Agad mo tinanong? Sa lahat. Sige. Sino po muna sasagot? Ako, meron akong answer. Sige pa. Not necessarily. Yung sa atin, personally, in my opinion, yung nangyayari sa Pilipinas, I felt it is an awakening for the Filipino citizens. Not necessarily na punishment siya, because sometimes yung awakening ng ating patriotism, ng ating pagiging involved sa ating country, ng ating pagiging more effective and efficient in choosing another official, is if we must see wickedness, if we must experience yung talagang total destructive at saka yung total na yung pag nakita mo na talaga yung mga wicked ways talaga ng mga previous and current administration, then people will seek righteousness, and nagsisik na sila ng matama at matuwid na na leader. For me, I think this is one of the awakening of Filipino citizen of choosing a good leader in the next election. Kasi ngayon, nagkakaroon na ng maraming chaos, marami ng kasi Filipinos tend to nagiging proactive tayo when we are in a very difficult situation. Yun lang yung magandang character ng Filipinos, because nagkakaroon tayo ng unity, nagkakaroon tayo ng productivity, at saka nagiging mas nagiging mas coherent tayo pag nasa situation tayo na distress. So for me, I felt like it is one way of, not for me, it's not about punishing, it's about awakening. At saka more on, nagkakaroon na ng yung sinasabi natin, nagkakaroon na ng patriotism, mostly yung mga Filipinos, na maging aware sa kanilang bansa, sa ating bansa. Rather. Yun po. Sino pa po ang sasagot? Ano po? Let me get the verse, no? At bayan natin na meron po akong mabasahin lang pong verse at in relation sa question po ni Pastora. Wait. Is this the verse? Okay. Ito famous tong verse na ito eh. I hope that can cover the questions ni Pastora. 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito sinabi po niya, if my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways,
then I will hear from heaven and will forgive the sins and heal their land. So in other words, na ang tao po na hindi tumatawag sa ating Panginoon, reverse po yan. Kaya nga may heal the land, sabi may karamdaman. Pag hindi ka tumatawag, definitely may karamdaman po tayo. Especially when it comes to the practice po sa bansang Pilipinas. But I would also add, na ang bansang Pilipinas kasi is a democratic country. No? At hindi natin pwedeng alisin po yun. And God respected any forms of a law na na-create po sa lupa as long as it not violate the Bible. Kung halimbawa po, ang tao po pumili po ng corrupt na leaders, then there will be consequences, of course. Kasi yun ang pinakano po doon eh. But yung punishment, I would rather na hindi ko gagamitin katulad sa bansang Israel. Kasi ang bansang Israel po kasi, it is related during that time sa ating pong Panginoon. Ang bansang Pilipinas kasi, bagamat lahat ng bansa sa ating pong Panginoon, I would rather say na yung eating consequences ng choosing a wrong leader. Not a wrong leader, even a corrupt leader. Yun ang pinakano po dyan. The more na nagpa-practice po ng corruption, the more nagpa-practice po ng immorality, yung mga leader po ng bansa, definitely, yung bansa po maapektuhan po yan. Pagkakaroon po ng katulad sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon. Now, what is good the Philippines is that marami na po kasing churches sa Pilipinas that, that continually praying sa ating pong bansa Pilipinas. Yun naman po maganda po sa ating pong bansa. But definitely, I would agree that there will be consequences for those corrupt leaders na siya pong namamahala at practice po nito. Ito po yung consequences ng mga pagkakasala po natin. Unless they go back with the Lord, they seek and look for their face and turn away from the wickedness, yan ang sabi ng ating Panginoon, then I in the heaven will heal their land. Yun po yun. Daddy. Yeah. Naalala ko back in JIL time. Sabi Yes. mo no, ang revelation sa iyo ng Lord sa verse na yan, if my people will call my name, di ba? Repent and call my name. My people, meaning those people who believed in God. Ang bansa natin, most of them are Catholic at mga iglesia ni Cristo. So, how can we expect na merong redemption yung bansa natin? Kasi, tama yun, no? Actually, to be specific, yung pong my people na binanggit sa 2 Chronicles. So, of course, it pertains about the Israel. Kasi yun ang tao niya talaga eh. And the Old Testament is about the Israel history. But because of the New Testament, the New Covenant, let us remember that there is no more Israel. Yung pong pagiging solo ng bansa ng Diyos, hindi na Israel. But those people that really believe, that really, nagbigay ng buhay sa ating pong Panginoon. Kaya nga tayo, tinawag tayong, ibig sabihin tayo yung mga tinawag na mga, ang tawag doon, grafted, no? Tayo ikinabit na pinakando doon. Kaya kung tutusin po, dinuktong. This time po, hindi na pertains about the one nation o sa maniniwala. God, when he said that my people, it means that all those people around the world, it is God's people through the Lord Jesus Christ. Kaya po, mas sa Pilipinas, maaaring maging people po ng ating Panginoon if they really believe and turn away from the wickedness and trust in God. Of course, napakalaga po ng belief ng mga leadership po ng bansa Pilipinas sapagkat napakalaking napakalaking credit po kung ang mga leaders mismo natin na siya nagpa-practice ng mga biblical beliefs. Yun po yun. Okay, so expect revival, no? Of course, there is also revival. And continually pray para sa bansa po natin. Hindi po tayo sasama sa mga nagsasabing wala ng pag-asang Pilipinas. So we are cursing the country kapag po ganun yung dumadapa sa bibig natin. Always speak blessing sa bansa po natin. Kasama po lagi siya sa panalangin, bansang Israel, ang ating bansa. Palagi po natin ipag-pray. Okay? So may mga tanong po kayo patungkol pa sa book na ni Habakkuk. Ako may tanong. May question na pinipir. Okay. Pero baka naman sila, baka may question sila.
Pagka wala po, maglalabas ako ng questions. Sige po, kung may question, pwede pong mag-unmute or mag-type. Paki-check po, Kuya Manny, baka may mga tanong yung mga nanonood sa'yo. Sige ta, ilabas mo muna yung question mo. Okay, sige. Labas natin ang unang questions. Pakibasa. Basa! Okay, first question. It is right to question God concerning what's happening to us? Sino pong gustong sumagot? Tama ba na tanungin ang Panginoon? Questionin ang Diyos sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin. Questionin natin ang sarili. Sige po, kung sino gustong sumagot, mag-unmute na lang. Yes po, Pas. For me, is besides the rhythm from Moses and Habakkuk. Yes, it is permissible from God for us to ask Him what is happening in your life right now. But may but siya, with, katulad ng sinabi kanina, na with heartitude, with respect, and yung parang reverence na hindi yung totally, na hindi ka naniniwala sa Kanya. It's like you don't have faith with Him, but it's more on like you are emotionally, I'm giving everything, nandun yung paniniwala ko, after all, bakit ganito pa rin yung nangyari? So being human, it's normal for us. This prophet also, your beloved prophet natin, they are also like us, they are mortal. So I think God, He's giving us permission para po magtanong sa mga kung anong nasa sitwasyon tayo, but again, with respect and reverence. Yan. I like the word permissible. Maganda yung niya. It is permissible to us. Maganda yung sinabi ni Kuya Amang. Sige, mga dagdagan natin. Sino pa po? Sige, sino pa po pwedeng sumagot? Sana. Asan yung mga sing-collar natin? Okay, dagdagan natin yung kay Kuya Arnold habang hinihintay natin yung mga sing-collar natin na sumagot. Okay. Dumadating po talaga sa punto na napapatanong. Actually, ako may question ako last, I think, Wednesday last week. Ang tanong ko sa Lord, ano ba talaga yung pinaka-purpose mo sa buhay ko? Kasi as I am contemplating from my younger years hanggang sa panahon ngayon, same yung pattern na nangyayari, and God is always bringing me dun sa calling na meron ako. So there are times talaga that I'm asking question to God. There are times na clear ang sagot ng Lord, yung still small voice, sometimes through the Bible at sa mga promises niya, dun nasasagot. Minsan si Pastor Bernard mismo magsasabi sa akin or ibang mga tao na through their testimony, nasasagot yung mga tanong ko. Dati, nagtatanong ka, Lord, bakit nangyari itong bagay na ito? Bakit ganito, ba't ganito? Ngayon, hindi na po. Pag nangyari ito, palagi namin sinasabi, God has a better plan. At we just trust kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay namin. Kasi even the evil thing that the devil ay kinukos niya sa buhay natin, God can turn that evil thing into good para sa atin. Kaya no worries talaga kami ni Pastor Bernard, no? Sama ko na si Pastor. No worries talaga. That normal bilang tao, pero when you come to realize na nangyari na to di ba? At
ganun din ang bandang huli. God caused everything to happen for a reason. Kumbaga yung sa Romans 8:28 na pinangahawakan natin. So yung question natin, ano lang siya yung bang parang anong tawag doon yung parang dumaan lang ba sa isipan mo? But then hindi mo talaga kino-question as in a way question, Lord, bakit ganito? Di ba may question na patanong na parang galit ka sa Lord? Ba't mo ginagawa to? Lord, ba't ganito? So sa amin hindi na gano'n. Completely trusting the Lord na lang talaga kami ni Pas. Whatever yung plano ng Lord, pagtuloy o hindi, umuwi, magstay, magpapala o problema, still God is in control. Yun po ang pinaka-final word. At saka yun nga po sinabi sa Habakkuk 2:3 na magtagal man pansamantala, pero siguradong darating at mangyayari ang mga pangako ng Panginoon. Okay, Ate Rona. Akin naman, same lang din, Pas. Yun nga, we can ask God but never mock Him with His, yung kanyang. Kasi merong question na mockery. Meron ding question na nag-a-ask ka lang ng wisdom or nag-a-ask ka lang ng, when you ask God, permissible yung mag-a-ask, Lord, anong purpose? Bakit nangyayari ito sa buhay namin or nangyayari ito sa akin or whatsoever, but never wag mong questionin yung pagiging Diyos ng Diyos. Yun lang yung gusto kong i-reiterate na we can ask God what is happening in our life, but never question His godness in our life. Kumbaga, hindi natin questionin yung tulad ng ginawa ni Habakkuk na question niya ang Panginoon, bakit ginamit pa ang Babylon to strengthen Judah. Kumbaga patinuin sila na hindi naman yun righteous country. So ang akin is we can question God but not to mock Him, and do not question His integrity, and we can trust Him in any crisis that we have in our life kasi nga just God siya at justice will always be served. Yun lang po yung gusto kong idagdag. Yung justice ng Panginoon is always there and it will be served regardless of the situation. Okay, base sa mga sagot. May sasagot pa po. Sige. Lamang tayo sa kamay, no? Okay, base doon sa mga answer ng bawat kapatiran, no? At napaka-contributing doon sa questions. Ngayon, ang tanong ngayon dyan is, tama ba yung question ni Habakkuk o mali? Para sa akin, tama lang. Kasi nakikita niya Okay. Unless nauunawaan mo, magtatanong ka talaga. Parang kumbaga sa atin dumating na kasi tayo dun sa kaunawaan at kaalaman na eto yung Diyos, eto yung way niya, eto yung way niya. Sabi nga niya, His thoughts and ways are higher than our thoughts and ways. So dahil dumating na tayo sa ganitong sitwasyon, hindi na tayo ganun nagtatanong. Pero during kay Habakkuk, hindi niya kasi intindihan yung nangyayari during that time. Hindi niya pa naunawaan yung kaparaanan ng Panginoon. Kaya ganun. Pero nung naintindihan niya, mismong ang Diyos ang nagsabi sa kanya na ito ang plano ko, ganito, then bandang huli, no more questions asked. Nag-worship na lang ang Lord, si Habakkuk, at completely nag-trust na lang siya sa Panginoon. I mean, tama yung binanggit mo. I mean, in chapter 1, no, in chapter 1, kasi hindi niya alam the way na line of questioning ni Habakkuk, ito sinasabi ko, is this right or no? Wrong? Wrong sa akin, Pas. Wrong. Wrong. Kasi nga, you cannot mock God. Kasi yung line of questioning niya, regardless po ng ating wisdom and knowledge, kasi siya nga yung sovereign God and ultimate God. So lahat ng nangyayari, if we are really bound into Him, katulad ng nangyari kay Job experienced a lot in his life. Kumbaga todo, full blast. But he never, hindi niya minak yung pagiging Panginoon
ng ating Panginoon. Kumbaga, alam niya na ang Panginoon pa rin ang in charge sa kanyang buhay. But with Habakkuk's questioning, ang integrity na kasi ng Panginoon yung kine-question niya kung bakit ginagamit niya yung, kumbaga parang ang dating is yung way ng Panginoon, ni God the Father, in letting the Israel learn from their mistakes, especially Judah, is hindi, kumbaga sa kanyang paniniwala is hindi dapat at tama. Ayun yung kanyang yun yung kanyang naging na siya, naging kumbaga on his own ways, kumbaga ginudge niya yung ating God, ginawa niyang finite yung infinite. Ako agree po ako doon. Kaya nga kinorek po ng Diyos si Habakkuk at ipinaalam nga po, so nung sabi ni Pastor, pinaalam po ano yung reason. And then naintindihan po niya. Pero kasi maganda kasi dito, gusto ko kasing i-emphasize na the book was written for us to learn, no? Na hindi na mangyari yung the same ng questioning ni Habakkuk sa Diyos. Na ba parang, nagbigay nga ako ng example na pambira ka, Lord. Matina ako ng Friday, iniwag. Bakit sila pinagpapala mo? Hindi tayo dumating sa ganong klaseng bagay. Ay datagyo sa ganong klaseng sitwasyon na kung saan ay para bang wala kang tiwala na sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, di ba? The righteous shall live by faith. Shall live by faith. Oo, yun ang gusto niya kay Habakkuk. Kung ikaw ay righteous, tinawag kita, then you live by faith. Huwag mo kong questionin sapagkat meron akong punto. Kaya lang because of the benefits ni Habakkuk, ipinaliwanag ngayon ng Diyos kung ano yung purpose na sa lahat ng bagay. Then suddenly, okay, Lord. Sabi niya, but for me, in the beginning, no, kung talaga, kasi maganda ito kaya kasabi ko yun, yung libro, matututo ka na dumating sa punto na faith na lang ang paandarin mo. Sometimes kasi hindi na kaya ng isip mo, katulad ni Habakkuk, hindi niya naman gamitin mo na lang yung faith mo. Lord, basta ako naniniwala, everything will come into on sapagkat ikaw ang pinakano po niyan. But because siguro yung pagiging, ano man tawag doon, makabayan. Ano sa English makabayan? Pagiging patriotism ni Habakkuk. Kaya ganun na siguro yung kanyang tampo. Iba kasi yung line of questioning kasi ni Job. Si Job kasi, sabi niya, kung maririnig lang ako ng Diyos, tatanungin ko sa kanya, Lord, bakit nangyayari sa akin mga bagay nito? Iba, hindi naman talaga, no? Hindi naman talaga something like na mockery, sabi nga ni Ate Rona. No, but he wants to understand, Lord, tuwid naman ako, bakit ganito nangyayari? No? Pero kasi kay Habakkuk kasi, it means that he's challenging the justices of God. Na para bang injustice ang ginagawa, parang gano'n na thing. But later on, nakita po niya at natuto naman yung atin pong kapatid. Kasi po, let us remember the moment that you questions. Now, I'm not asking the permissible question, the one that binanggit mo ni Kuya Arnold. The moment that you question the integrity of God, it means you are losing your faith. Yun ang pinakano po dyan. Yun ang katumbas ngayon ng pananampalataya. Questions about God, then you're losing your faith. Kasi kung may pananampalataya kasi Diyos, hindi mo siya po-question din. Definitely. Yun ang pinakano. Okay po, may dadagdag pa po. Maganda yung sinabi ni Daddy kasi kung may pananampalataya ka, questions are out of the equation. Na may napanood kasi ako, merong nagpa-preach, no? Pinipreach niya si Jesus Christ, the love of God, blah, 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 blah. And then sabi nung isang matanda, sabi niya, tulohin mo yung Jesus mo, sabi niya. Nung bata ako, sabi niya, na-oppressed kami. Sa murang isip ko, na-rape ako. Yung tatay ko, ginawang alipin. Yung kapatid ko namatay dahil sa ganito. Puro ba mga masamang mga nangyari sa buhay niya? Sabihin mo sa akin ngayon, nasan yung Diyos mo na sinasabi mo mapagmahal? Bakit niya pinayagang mangyari sa akin yun at sa buong pamilya ko? Kasi, di ba, may karapatan siyang magtanong. Kasi, hindi niya nga kasi alam. Kumbaga, katulad ni Habakkuk, hindi niya kasi alam pa yung plano ng Diyos. So, itong taong ito, yung matanda na siya, imagine na, nasa siguro 60s, 70s na yung matanda na nakita ko dun sa YouTube. Meron siyang karapatang magtanong, di ba? Bakit nangyari sa akin to? Kung totoong may Diyos at maraming mga tao ang tanong nila kung totoong may Diyos,
Bakit may karahasan? Bakit may nagugutom? Bakit? Question ko yan. Hindi po ba? Na? Question ko pa ito. Sige, Ay, sige, tuloy mo na. Sige, tuloy mo na. Okay, I will cut my... Yeah. Let us go with the second questions. Ano sasama sa questions? Yan. Sige. Why sinners need punishment instead of forgiving them? Isn't God is love? Ayun. Bakit nga ba pinaparusahan? Ba't di na lang patawarin? Akala ko ba pag mamahal Diyos ay pag-ibig? Sige, sino po gusto sumagot? God is fair. God's fair. Okay. Paki-expand mo na konti, Ate Rona. Kasi we are living in an unfair world. God is fair. Nandito tayo sa mundo na hindi unfair. So whatever happens in what we are dealing in this unfair world, hindi po yun kasalanan ng ating Panginoon, which is what we are doing in our breath and life. So kung ano man yung ginawa natin, kailangan talaga na may justice. Kasi ang hinihingi lang po sa atin ng ating Panginoon is ang ating righteousness, ang justice, at ang ating steadfast love. So kailangan talaga na may justice. Not necessarily na love, God is love, God is faithful. That is true. But still, there should be justice. Kasi kung wala, chaotic ang buong, mas magiging chaotic. At saka yun yung three main character na hinihingi sa atin ng ating Panginoon as a human being, that we have to give Him our righteousness, our steadfast love to Him, and our justice. So, yun po yung yung answer ko doon. Bakit kailangan na may mapunish or kailangan magkaroon ng retribution because of justice. Amen. Okay. Sino pa po? Okay, God is... Hola. Okay. Okay, God is just and righteous. Sige, Arnold. Kuya Arnold. Well, sinner need punishment. Sa akin naman po dito passage. I would like to expound more on is God is love. Truly God is love. I would i-share ko lang yung I answer it with a short story, no? It's like when you lost someone you love so dearly, wala na kahit sino man na makapagpapalit dun sa kanya. Not human love, not comfort from kahit sino man. It's only with God, really. It can fill up those emptiness, can fill up those hope. Yung nagkakaroon ka ng hope, kakaroon ka ng yung pangangalinga mo, knowing that you love that person so much na ay mahirap kang hindi ka mabubuhay, feeling mo that your life cannot go on. So only to God na mararamdaman mo yung pag nakakilala kay God, kakilala kay Jesus Christ, only from Him na mararamdaman mo ulit yung pagmamahal na nawala dun sa taong minahal mo yun. Kaya nag-fill out dun. Nag-fill in dun sa dun sa mga sinners, normally, as God, He is just. Sabi sa book ni Habakkuk, yung mga wickedness, of course, they will be justice dahil sa kanila. And the punishment po dun sa mga wickedness, and the righteousness should live by faith. Yun lang po yung sa akin pa. Pagmamahal ng Panginoon. Walang pinuman na makakapag-fill in dun anumang nawala sa'yo sa buhay mo. At yung kaparaanan na yun, na bigyan ka ng punishment by God's way, kasi sinabi kanina na maybe it's mysterious ways, maybe unseen blessings, hindi mo nakikita. Sometimes hindi nakikita natin physically, but we feel that there is something na nagbabago sa buhay mo, nakaka-fill in ka ng gano'n. So it's one way of, we can say na mysterious yung mga gawa ni God sa buhay po natin. Amen po. Thank you. Amen. Happy po. Tama. Asan pa yung mga singkolar natin? Singkolar ay rin.
Wala kang sagot dyan. Yun sabi ko, God is righteous, but again, God is justice. Yan. Huwag po natin kakalimutan. Gracious siya, pero just din siya na Diyos. Sige. At Kaya before hindi niya na, hayaang hindi mapunish yung kasalanan. mamaya na pa natin basahin yung nila Kuya Manny, no? Actually man na mga nag-message. Kaya, dire-diretso na po natin yung ating question. Meron pa po dadagdag? Ano po? Sige po. Kasi, itong question number 2, actually, hindi naman siya contradicting. Question number 2, it is in align with each other. Yung pong punishment, it is aligned with love. No? Maliwanag sasabi natin, pinag-aralan po natin throughout the minor prophets. The reason why God punished Israel or any other country, because God loved Israel. They wanted to come back. The only thing in order for them to come back is to punish them. Kaya hindi pwedeng, hindi mo na lang sila patawarin kahit may kasalanan sila. That's not love. Ang pag-ibig po, nagpapunish. In order for them to know, iba, about kapatiran, pagka po, yung kapatid, nangupit sa pera ng church, okay lang, patawarin natin yan. Mahal naman natin sila. Hindi pagmamahal ang tawag doon. Kasi nagkasala ka, pagmamahal is sabi nung ating passage, Mama, Open rebuke is better than secret love. See, ito yung sinasabi natin. At sinabi ng Diyos, kaya ko sila pinapanis sa mga minor prophets because mahal na mahal ko sila. So meaning, yung punishment, it's related sa pag-ibig. Kasi normally when we think about the word punishment, naisip natin yung mga matatapang na tao, walang pagmamahal, walang pagkatao, walang human spirit. Ganun na iniisip natin kasi napaka-harsh kasi yung word na punishment. Dinuduktok ngayon sa mga tao pong walang pag-ibig, walang pagmamahal, wala kang konsensya, walang ano. Pero actually talaga ang punishment, it is related to love. Kaya po wala pong problema dito, no? Kung bakit siya pinaparusahan, sapagkat mahal ng Diyos, yung kanya pinaparusahan, kino-correct niya. Kaya kung tayo po tumatanggap ng correct, nangangaulang hindi po tayo gustong mahiwalay ng Diyos o hindi tayo para mahirapan, kundi tayo po yung muling ibinabalik niya sa kanya. Kaya yan pong reason ko bakit meron pong punishment sa mga nagkakasala. Okay po? Amen. Last question. Ayun. Maganda, meron akong dagdag na verse doon. Sige. Ito, lagi ko itong ginagamit sa mga katulad kong mga magulang eh. Ang sabi kasi sa Bible, di ba, yung palo na nag-iiwan ng latay ay nagtutuwid ng landas ng bata. Oh. So, meron din po dito sa, ang sabi pa, sa Proverbs 13, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay nagpupot sa kanyang anak. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. So yung pong mga nagsasabi hindi namamalo kasi mahal nila yung mga anak nila. Hindi daw po, ang sabi dito malinaw, siyang nag-uurong ng kanyang pamalo ay napupuot sa kanyang anak. Sabihin, di mo tunay na mahal pag di mo pinapalo. Ngunit siyang umiibig ay nagpaparusang paminsan-minsan. Huwag naman po paluin ng paluin, mamamatay ng bata yung patigilan ng palo. Dapat siya sa number 2. Ayan. At sinabi din po yan sa New Testament, yun daw pong mga tunay na anak ay dinidisiplina. Kung hindi ka daw po dinidisiplina ng magulang mo, ay ikaw ay anak sa labas. So kung tayo, kaya ang Diyos sa atin, meron tayong mga punishment sa Panginoon kasi tayo tinuturing na tunay na anak. Kung hindi tayo kinokorek, hindi tayo dinidisiplina, hindi po talaga tayo anak. Tayo ay akala lang natin, anak na tayo ng Diyos, tayo pa rin kunya-kunyarian lang. Ayan. Sige. Next question, Mary. Last question. Ito yung binabanggit ngayon ni Erin kanina. Sige, basa ba? If God is omnipotent, omniscient, and omnipresent, who control everything? Why bad things still happen in the world? Ayun. So, itutuloy ko yung kwento ko ngayon. Sige, tuloy mo na. Sige. Okay. So, sabi po nung matanda, kung totoong may Diyos, nasaan ang Diyos mo noon? Nasaan yung Jesus mo na yan na sinasabi mong mapagmahal?
nasaan siya nung ako'y bata pa, nire-rape na ako. Nung yung kapatid ko, sa pagod, sa trabaho, namatay, yung tatay ko, and so and so forth, no? So, tinanong niya, ang tigas na, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Jesus mo na yan? Sabi niya gano'n. So, maganda po yung sagot nung preacher. Mga street preacher to yan. Sabi niya, first, sabi niya, hindi ang Diyos ang may gusto na mangyari sa iyo yan. Remember, there is evil and there is good. So, there is Satan, evil spirits, and there is God. So, yung Satan, ang siyang nag-impose sa'yo niyan. But, if you have the faith, God can turn that pain and misery in your life into a greater blessing. So, during that time na nangyayari yon, if you just know, sabi niya, that Jesus has been crucified para sa iyo, para ganito, ganyan, ganyan, sabi niya, then hindi mo questionin ang Diyos. And remember, sabi niya, God will not let those people na gumawa sa inyo ng ganyang masama will be left unpunished. So, yun po yung sagot niya. So, God is there. Sabi niya, nung nangyayari yon, alam ng Diyos. Kaya nga ang Diyos na ipako para sa mga pangyayaring yun sa buhay mo. Ma-redeem ka sa mga bagay na yun. Kasi akala natin yung pagkapako ng Panginoon, pagkamatay at muling pagkabuhay niya, it's only for the forgiveness of the sin. Kaya tayo, akala natin, oh, malaya na ako, ako'y nagpatawad ng Panginoon, ako'y pupunta sa langit. Without us knowing, ang katotohanan, nire-redeem tayo ng Diyos dun sa mga miseries, mga pain na nangyari sa buhay natin. Lahat ng kalungkutan, lahat ng kasakitan, lahat yun kasama sa redemption natin. No, yung makalimutan natin yung lahat ng mga bagay na yun. Kasi pag hindi tayo tunay na redeem, ay magdudwell po tayo dun sa mga nakaraang mga bagay na yun. Yung mga painful thing na idinulot ng nakaraan. So magdudwell tayo dun, hindi tayo truly free. Wala talaga tayong 100% na freedom kapag patuloy tayo nagdudwell sa nakaraan natin, yung mga bagay na nangyari na hindi maganda sa buhay natin. When we are in Christ, pati po yung mga yon burado na. Dapat nabubura na po sa isipan na. Amen? Amen. Sige, Ate Ron,